Isang magandang-maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan ng isang inerosenteng kaluluwa. Sabi nila, ang tahanan daw ay kanlungan ng pagmamahal at kaligtasan. Ngunit paano kung sa loob ng marangyang pader nito, sa likod ng mga ngiting mapagpanggap, ay nagkukubli ang isang dilim na kayang lunurin ang pinakamaliwanag na ilaw? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag at kung paano niya haharapin ang anino sa sarili niyang paraiso. Ang paboritong lugar ni Sinag sa buong mundo ay ang maliit na hardin sa likod ng kanilang mansyon, ang Hacienda del Sol. Hindi dahil sa mga makukulay na rosas na paborito ng kanyang tita Mara o sa malawak na damuhan kung saan sila naglalaro noon ng kanyang ama. Ang paborito niya ay ang sulok kung saan may isang maliit na halaman ng sampagita. Iyon ang huling tanim ng kanyang tunay na ina. Sa bawat umaga, bago pa man magising ang lahat, dahan-dahan siyang lumalabas ng bahay. Uupo siya sa tabi ng halaman, hahaplusin ang maliliit na puting bulaklak na tila mga perlas sa sinag ng umaga. Dito, malaya siyang nakakausap ang kanyang ina kahit sa isip lamang. "Mama," bulong niya sa hangin habang pinagmamasdan ang isang bulaklak. "Maganda po ba ako ngayon?" Sabi ni Papa. "Kamukhang kamukha daw kita." Isang mainit na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi at ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata. Inisip niyang iyon ang halik ng kanyang ina. Dito, sa tabi ng sampagita, buo ang kanyang mundo. Dito, ligtas siya. Bigla, isang malakas na busina mula sa gate ang pumunit sa katahimikan. Napatalon si Sinag sa tuwa. "Si Papa!" Sigaw niya sa kanyang sarili. Mabilis siyang tumakbo papunta sa harap ng mansyon. Hindi alintana ang putik na tumalsik sa kanyang puting t-shirt. Ilang sandali pa, isang itim at makintab na kotse ang pumasok. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Si Miguel Salcedo, ang kanyang ama. Agad nitong ibinaba ang hawak na portfolyo at lumuhod para salubungin ang mabilis na pagtakbo ng kanyang anak. "Sinag! Kampeon ko!" Masayang bati ni Miguel at niyakap ng mahigpit ang bata. Amoy na amoy ni Sinag ang pamilyar na pabango ng kanyang ama, isang halimuyak ng kaligtasan at pagmamahal. "Papa, ang tagal niyo po," sabi ni Sinag. Ang muka ay nakasubsob sa dibdib ng ama. "Pasensya na anak, maraming trabaho sa opisina," sabi ni Miguel habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Pero may pasalubong ako sa'yo, ang paborito mong robot." Nagliwanag ang mga mata ni Sinag. "Talaga po, Papa?" "Oo naman, para sa pinakamagaling na anak sa buong mundo." Ang kanilang masayang sandali ay natigil nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Mara. Ang kanyang magandang muka ay napapalamutian ng isang perpektong ngiti. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida at ang kanyang buhok ay nakapusod nang walang kahit isang hibla na wala sa lugar. "Miguel, mahal, welcome home," malambing niyang sabi. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata kay Sinag, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bahagya itong numipis. "Hey Sinag," sabi niya. Ang tono ay tila nag-aalala, ngunit may halong pait. "Tingnan mo ang sarili mo. Puro ka na naman putik. Ano na lang ang sasabihin ng mga bisita kung makita kang ganyan?" Agad na napayuko si Sinag. Ang kaninang saya ay napalitan ng hiya. "Hayaan mo na, Mara. Naglalaro lang ang bata," sagot ni Miguel habang pinapagpagan ang damit ni Sinag. "Halika kayo, pumasok na tayo. Gutom na ako."
Sa hapagkainan, ang tensyon ay halos mahihimok. Malaki ang mesa, gawa sa solidong nara, ngunit pakiramdam ni Sinag ay napakaliit ng espasyo. Sa isang dulo ay si Miguel, na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw. Sa kabilang dulo ay si Mara, na tahimik na kumakain, paminsan-minsan ay nagbibigay ng matalim na sulyap kay Sinag. Alam mo ba, Mara, si Sinag ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa math sa kanilang klase. Pagmamalaki ni Miguel, ngumiti si Mara, isang ngiting pilit. Magaling. Pero sana, galingan din niya sa ibang subjects. Sabi ng teacher niya, palagi daw siyang tulala sa klase. Baka kailangan niya ng mas maraming tutor. Ang papuri ay naging kritisismo. Napahigpit ang hawak ni Sinag sa kanyang kutsara. Palaging ganoon. Sa tuwing ipagmamalaki siya ng kanyang ama, palaging may paraan si Mara para ipakitang hindi pa iyon sapat. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat si Sinag sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Mara mula sa sala. Nag-uusap sila sa telepono. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng malaking haligi para makinig. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Clarice, sabi ni Mara sa kausap. Ang boses niya ay pununo ng hinanakit. Araw-araw, ang mukha niya ang nakikita ko. Ang mukha niya. Para akong nakakulong sa isang bangungot. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Narinig ni Sinag ang mahinang paghikbi mula sa kanyang tita Mara. Ngunit iba ito sa mga hikbing naririnig niya kapag kaharap ang kanyang papa. Ang hikbing ito ay puno ng galit. Oo, kamukhang kamukha niya si Annalisa. Sa bawat ngiti, sa bawat pagtawa, para akong sinasampal ng multo ng nakaraan. Hindi patas. Ako ang asawa ngayon. Ako ang reyna ng pamamahay na ito. Pero bakit pakiramdam ko anino lang ako? Tumaas ang boses nito. Naging matinis at puno ng lason. Ang pag-iral ng batang yan ay isang sumpa sa akin, Clarice. Isang buhay na paalala na hindi ako ang unang minahal ni Miguel. Tumagos ang bawat salita sa puso ni Sinag na parang mga bubog. Isang sumpa. Iyon pala ang tingin sa kanya ng kanyang tita Mara. Hindi siya isang bata. Isa siyang sumpa. Dahan-dahan siyang umatras. Ang mga paa niya ay tila walang bigat. Pumanik siya sa hagdanan ng walang ingay. Pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya rito at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Hindi niya lubos na naiintindihan ang salitang anino o ang selos ng isang babae. Pero naintindihan niya ang sakit sa tono nito. Naintindihan niya ang pagkasuklam. Iyon ang dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi naging mainit ang mga yakap nito. Kung bakit ang mga ngiti nito ay laging may kasamang lamig. Kinagabihan, bago matulog, pumasok si Miguel sa silid ni Sinag. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Anak, may sasabihin si Papa. Panimula nito sa malumanay na boses. Tumingala si Sinag. Ang mga mata ay bahagyang namumugto pa. Aalis muna si Papa. May mahalagang business trip lang sa Amerika. Pero saglit lang yon. Paliwanag ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang takot na naramdaman niya kanina ay bumalik. Mas matindi pa. Gaano po katagal, Papa? Mga ilang linggo lang, anak. Ilang linggo. Para kay Sinag, iyon ay isang kawalang hanggan. Ilang linggong maiiwan sa isang bahay kasama ang isang taong tingin sa kanya ay isang sumpa. Papa, wag po. Sama na lang po ako. Pagmamakaawa niya habang kumakapit ng mahigpit sa braso ng ama. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Hindi pwede, anak. May pasok ka at sino ang mag-aalaga sa halaman ni Mama sa hardin? Alam ni Miguel kung paano kukumbinsihin ang anak. Napabitiw si Sinag. Promise, babawi si Papa pag-uwi.
Dadalhan kita ng pinakamalaking robot na makikita ko roon. Sabi pa ni Miguel, magpapakabait ka kay Tita Marah mo ha. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Tumango na lang si Sinag. Kahit ang gusto niyang isigaw ay, ayoko. Natatakot ako sa kanya. Pero ayaw niyang bigyan ng problema ang kanyang ama. Sa pagkasabi niyon, pumasok si Mara sa silid. May dalang isang baso ng gatas. Ang mukha niya ay nagbabalik na naman sa dati. Isang maamong anghel. Narinig ko kayo, sabi niya nang may ngiti. Lumapit siya at inabot ang gatas kay Sinag. Huwag kang mag-alala, mahal. I will take good care of our Sinag. Mamimiss ka namin, di ba Sinag? Napilitang tumango si Sinag habang inaabot ang baso. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa likod ng mga ngiti ng kanyang ama, kitang-kita ni Sinag ang totoong anyo ni Mara. Ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Malamig ang mga ito, at sa isang kisap mata, nakita ni Sinag ang isang bahagyang pag-angat sa sulok ng labi nito. Hindi ito isang ngiti ng pagmamahal. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Isang nakakatakot na ngiti na nagsasabing, sa wakas, akin ka na. Nang umalis ang sasakyan ni Don Miguel, tila kasama nitong umalis ang lahat ng init at liwanag sa loob ng Hacienda del Sol. Ang katahimikang naiwan ay hindi payapa. Ito ay isang katahimikang malamig, mabigat, at puno ng nagbabantang panganib. Ito ang katahimikang laging dala-dala ni Senyora Mara kapag wala ang kanyang asawa. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Liwayway ang unti-unting pagliit ng sasakyan sa malawak na daan. Sa tabi niya, nakatayo si Sinag. Ang maliliit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Hindi ito umiiyak, ngunit ang pananahimik nito ay mas malakas pa sa anumang hikbi. Alam ni Liwayway ang ibig sabihin ng pananahimik na yon. Takot. Halika na, Sinag. Tulungan mo na lang si Ate Way mo na magligpit. Mahinahon niyang sabi, sinusubukang ibaling ang atensyon ng bata. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang dahan-dahang pagpalakpak mula sa kanilang likuran. Nandoon si Mara, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang kanyang pulang bestida ay tila apoy sa gitna ng malamig na umaga. Ang drama, sabi niya, isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tapos na ang palabas. Bumalik na kayo sa realidad. Tumingin siya kay Sinag at ang nangiti ay naglaho. At ikaw? Utos niya. Wala akong gustong makitang putik sa loob ng pamamahay na ito. Simula ngayon, bawal ka nang maglaro sa hardin. Maliwanag? Napatingala si Sinag. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagtutol. Pero tita, yung halaman po ni Mama. Halaman? Sinag. Isa lamang yung hamak na halaman. Putol ni Mara. Ang boses ay matigas na parang yelo. Mas mahalaga ang kalinisan ng pamamahay ko kaysa sa mga damo na yan. Ngayon, pumanig ka na sa iyong silid. Magbasa ka ng libro. Nang walang imik, tumalikod si Sinag at malungkot na naglakad paakyat ng hagdan. Sinundan siya ng tingin ni Liwayway. Ang puso niya ay pinipiga sa awa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mabagal na pagpapahirap para kay Sinag. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Bawat pagkakamali, gaano man kaliit ay pinalalaki. Ngunit ang pinakamasakit na ginawa ni Mara ay ang unti-unting pagbura sa alaala ng ina ni Sinag. Isang hapon, habang naglilinis si Liwayway sa sala, ipinatawag ni Mara si Sinag. May hawak itong isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Agad itong nakilala ni Liwayway. Iyon ang kahon kung saan itinatago ni Sinag ang mga natitirang litrato ng kanyang ina. Ano itong kalat na nakita ko sa ilalim ng kama mo, Sinag? Tanong ni Mara. Itinaas ang kahon na parabang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Tita, wag po.
Sigaw ni Sinag. Sinusubukang abutin ng kahon. Kay Mama po yan. Mga gamit po yan ni Mama. Ngunit mabilis si Mara. Sa isang kilos na hindi inaasahan ni Sinag, lumakad ito papunta sa fireplace kung saan may maliit na apoy na nag-aalab. Mga luma at walang kwentang bagay, sabi ni Mara. At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Sinag at sa pigil hiningang panunood ni Liwayway, walang awa niyang inihagis ang kahon sa apoy. Huwag! Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula kay Sinag. Tumakbo siya palapit na para bang kaya niyang kunin ang kahon mula sa naglalagablab na apoy. Ngunit hinarang siya ni Mara. Ang kahoy ay mabilis na nilamon ng apoy. Nakita ni Liwayway ang pagkasunog ng mga litrato. Isang masayang mukha ng isang babae. Isang sanggol na karga nito. Isang pamilyang masaya. Ang mga ala-ala ay naging abo. Napaluhod si Sinag sa sahig. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang pag-iyak na puno ng sakit. Isang pag-iyak na tila hindi na matatapos. Lumuhod si Mara sa harap niya. Hindi para aluin ito, kundi para bumulong. Tumigil ka! Mahina ngunit madiin niyang sabi. Ang mga lalaki ay hindi umiiyak. Kinagabihan, hindi nakatiis si Liwayway. Matapos niyang siguraduhin na mahimbing na ang tulog ni Mara, dahan-dahan siyang nagluto ng mainit na gatas at kumuha ng ilang piraso ng biskwit. Dala-dala ang tray, maingat siyang pumasok sa silid ni Sinag. Naabutan niya ang bata na nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Sinag! Tawag niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay tuyo na. Sa kaluluha ngunit bakas pa rin ang pamumula. Inilapag ni Liwayway ang tray sa tabi nito. Alam kong hindi ka pa kumakain ng hapunan. Heto, inihanda ko para sa'yo. Hindi umimik si Sinag. Kinuha lang nito ang baso at nagsimulang uminom. Sa mga sandaling iyon, si Liwayway ay hindi isang katulong. Siya ay isang ina, isang kapatid, isang kaibigan, ang tanging kanlungan ng bata sa malupit na mundong ito. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nawasak. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Mara. Nakasuot ng isang seda na roba. Ang muka ay isang maskara ng galit. Anong ginagawa mo rito, Liwayway? Tanong niya. Ang boses ay malamig at mapanganib. Natigilan si Liwayway. Senyora, pinapainom ko lang po ng gatas, si Sinag. Hindi siya pinansin ni Mara. Tumingin ito sa tray. Napakagaling. Isang alila na nag-aastang pamilya. Matalim siyang tumingin kay Liwayway. Sa labas, ngayon din. Nanginginig na tumayo si Liwayway at sumunod. Paglabas nila, isinara ni Mara ang pinto. Bilang parusa sa iyong pakikialam, sabi ni Mara sa mahinang boses na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Lilinisin mo ang sahig ng buong unang palapag, ang marmol, gamit ang basahan at ang iyong mga kamay. At gusto kong makita ang refleksyon ko dyan pag sikat ng araw. Gusto sanang magreklamo ni Liwayway, ngunit isang tingin lang mula kay Mara ay sapat na para manahimik siya. Magdamag, habang ang buong mansyon ay natutulog, si Liwayway ay nakaluhod. Kinukuskos ang walang katapusang sahig. Bawat sakit sa kanyang likod at tuhod ay isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nang halos mamaos na ang mga manok, natapos siya. Tumayo siya nanginginig sa pagod. Lumapit si Mara, tiningnan ang sahig at tumango. Tandaan mo ito, Liwayway, sabi ni Mara, habang hinahawi ang isang hibla ng buhok mula sa mukha ni Liwayway na tila isang alikabok. Ang katapatan mo ay sa akin, hindi sa isang patay na alaala. Tumalikod na sana si Liwayway para magpahinga, ngunit muli siyang tinawag ni Mara. Halika, sumunod ka sa opisina ko, sabi nito. Ang boses ay biglang naging seryoso at walang emosyon. Sumunod si Liwayway, ang puso niya ay biglang kinabahan. Pagpasok nila sa maliit na opisina ni Mara, isinara nito ang pinto.
Narinig ni Liwayway ang paglak nito. Isang tunog na nagpahiwatig na wala na siyang takas. Umupo si Mara sa kanyang malaking silya sa likod ng mesa. Pinagmasdan niya si Liwayway na parang isang hayop na kanyang huhulhin. "Pagod ka na ba?" tanong nito. "Huwag kang mag-alala. Mayroon akong isang huling ipapagawa sa'yo para matapos na ang problemang ito, minsan at magpakailanman." Ang tunog ng paglak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina na parang isang hatol. Napalunok si Liwayway, ang lalamunan niya ay biglang nanuyo. Sa maliit na espasyong yon, ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Mara ay tila nakakasakal. Umupo si Mara sa kanyang silyang yari sa leather. Sa ilalim ng desk lamp, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng mga anino. Nagbigay diin sa talim ng kanyang mga mata at sa lamig ng kanyang ngiti. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa. Pinagsalikop ang kanyang mga daliri na may perpektong pulang kuko. "Alam mo, Liwayway," panimula ni Mara sa isang boses na kalmado, na para bang pag-uusapan lang nila ang listahan ng mga bibilhin sa palengke. "Mahalaga sa akin ang kaayusan, ang kalinisan, ang kapayapaan sa loob ng pamamahay ko." Hindi umimik si Liwayway. Hinintay niya ang kasunod. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. At sa ngayon, pagpapatuloy ni Mara, may isang malaking kalat na sumisira sa kapayapaan ko. Isang sagabal. "At ikaw," sabi niya, habang itinuturo si Liwayway, "ikaw ang mag-aalis ng sagabal na yon para sa akin." Nangunot ang noo ni Liwayway sa pagkalito. Senyora, ano po ang ibig niyong sabihin? Lilinisin ko po ang buong bahay ulit kung kinakailangan." Isang mahinang tawa ang kumawala kay Mara. Isang tawang walang saya. "Hindi ganyang klaseng kalat, Liwayway. Ang tinutukoy ko ay sisinag." Natigilan si Liwayway. Tila nabingi siya sa sarili niyang dugo na umugong sa kanyang mga tainga. Si Sir Sinag po?" "Oo," sagot ni Mara. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. "Bukas, lahat ng ibang katulong ay bibigyan ko ng day off. Isang sorpresa. Ikaw at ang bata lang ang maiiwan dito. Dadalhin mo siya sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, doon sa malapit sa lumang pader na bato. Maghuhukay ka ng malalim. At doon mo siya patutulugin ng napakahimbing." Sa bawat salita, tila nauubusan ng hangin ang silid. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang naririnig. Ito ay isang bangungot. Hindi ito maaaring maging totoo. "Senyora, nagbibiro lang po kayo, hindi po ba?" Nanginginig niyang tanong. Isang hibla ng pag-asa ang kumapit sa kanyang boses. Ang nangiti ni Mara ay tuluyang naglaho. "Mukha ba akong nagbibiro, Liwayway? Gusto kong mawala siya. Burahin. Entiendes?" Ang katotohanan ay sumampal kay Liwayway ng buong lakas. Ang utos ay hindi isang parusa. Ito ay isang utos para pumatay. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. "Ma'am Mara, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Gumapang siya palapit sa mesa. "Isang inosenteng bata lang po si Sinag. Huwag niyo po itong ipagawa sa akin. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Huwag lang po ito." Ngunit si Mara ay parang isang estatwang bato. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at naglabas ng isang makapal na brown na sobre. Walang salitang ibinato niya ito sa sahig. Bumagsak ito sa harap ni Liwayway at bumukas. Nagkalat ang mga bagong-bagong 1,000 piso sa marmol na sahig. 500,000 piso, sabi ni Mara. Sapat na yan para makapagpatayo ka ng bagong bahay sa probinsya at hindi na muling magtrabaho pa. Isang maliit na pabor para sa isang malaking gantimpala. Tiningnan ni Liwayway ang pera na parang mga nag-aapoy na uling. Umiling-iling siya. "Hindi ko po kaya, ma'am.
Hindi po. Nawalan ng pasensya si Mara. Kinuha niya ang kanyang cellphone, may pinindot, at itinapat ang screen kay Liwayway. Kilala mo ba sila? Nasa screen ang litrato ng kanyang ina na nakaupo sa kanilang munting balkonahe sa probinsya. Sa kasunod na litrato, nandoon ang kanyang dalawang nakababatang kapatid, masayang naglalakad pauwi mula sa eskwela. Mga litratong hindi niya alam kung paano nakuha ni Mara. Ang nanay mo may sakit sa puso, di ba? Sabi ni Mara, habang dahan-dahang nag-swipe sa mga litrato. At ang mga kapatid mo, nangangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Isang aksidente lang sa kalsada, isang sunog sa bahay. Napakaraming masasamang bagay ang maaaring mangyari sa mga taong walang kalaban-laban. Ibinaba ni Mara ang telepono. Ang banta ay hindi na kailangang sabihin ng malakas. Nakaukit ito sa hangin. Naramdaman ni Liwayway ang paglamig ng kanyang buong katawan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol kay Sinag lamang. Ang buhay ng kanyang buong pamilya ay nasa mga kamay na ngayon ng demonyong nasa harap niya. Wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang kaluluwa ay naipagbili na. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Pinulot niya ang sobre at ang mga nagkalat na pera. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Patay na ang lahat ng pag-asa sa kanyang mga mata. Mabuti, sabi ni Mara na may kasiyahan sa kanyang boses. Ngayon, umalis ka na. At bukas, gawin mo ang ipinag-uutos ko. Naglakad si Liwayway palabas ng opisina na parang isang zombie. Hindi niya naramdaman ang pagod. Hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kawalan. Dumaan siya sa tapat ng silid ni Sinag. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang bata, mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang robot na ibinigay ng kanyang ama. Isang anghel. Isang inosenteng anghel na walang kamalay-malay sa halimaw na naghihintay sa kanya sa paggising. Muling bumuhos ang mga luha ni Liwayway. Tahimik siyang umiyak sa dilim. Paano niya ito magagawa? Paano niya sasaktan ang batang itinuring na niyang parang sariling anak? Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina. Ang mga ngiti ng kanyang mga kapatid. Pumikit siya ng mariin. Ang kanyang desisyon ay nabuo na sa gitna ng kanyang durog na puso. Nang walang ingay, naglakad siya palabas, patungo sa tool shed sa likod ng mansyon. Hinawakan niya ang malamig na kahoy na hawakan ng isang pala. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay tila kabigat ng kasalanang malapit na niyang pasanin habang buhay. Bumalik siya sa loob, dala-dala ang pala na parang isang krus. Huminto siya sa labas ng pinto ng silid ni Sinag. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha at pilit na kinalma ang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Lumapit siya sa kama. Sinag! Bulong niya habang marahang tinatapik ang balikat ng bata. Sinag! Kising! Idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Inaantok pa. Ate Way? Bakit po? Ngumiti si Liwayway. Isang nangiting sira, isang nangiting mas masakit pa sa pag-iyak. Laro tayo, sabi niya, sa pinakamalambing na boses na kaya niyang tipunin. Isang espesyal na tagu-taguan. Sa hardin, tayo lang dalawa. Nagliwanag ang mukha ni Sinag sa tuwa. Ang pagka-inosente nito ay isang sundang na tumusok sa puso ni Liwayway. Talaga po, Ate Way? Sige po. Masaya niyang sabi. At walang pag-aalinlangang inabot ang kanyang maliit na kamay para hawakan ang kamay ng babaeng inutusan upang kumitil sa kanyang buhay. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa balat ni Sinag habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Liwayway. Ang buwan ay halos natatakpan ng makapal na ulap at ang tanging liwanag nila ay mula sa isang maliit na flashlight na dala ng kanyang Ate Way. Malayo na sila sa mansyon,
Nasa likuran na sila ng hardin, kung saan ang mga halaman ay mas matataas at ang mga puno ay tila mga higanteng nagbabantay sa dilim. Ate Way, malayo pa po ba yung pagtataguan? Tanong ni Sinag. Ang boses niya ay may halong pananabik at kaunting kaba. Ang dilim po dito. Hindi sumagot si Liwayway. Narinig lang ni Sinag ang isang mahinang singhot. Tumingala siya at sa liwanag ng flashlight, nakita niya ang mga luha na patuloy na dumadaloy sa mga pisngi nito. Ate Way, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong niya. May masakit po ba sa inyo? Huminto si Liwayway. Binitiwan nito ang kanyang kamay at lumuhod sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang balikat. Ang mga kamay nito ay nanginginig at napakalamig. Sinag, anak? Basag ang boses ni Liwayway. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Ate Way mo. Bago pa man makapagtanong si Sinag, itinuro ng flashlight ang isang bagay sa lupa. Isang hukay, isang madilim na butas na kasing laki niya, na tila isang bibig na naghihintay na lumamon sa kanya. Biglang nawala ang lahat ng pananabik sa laro. Napalitan ito ng isang matinding takot. Ate Way, ano po iyan? Nanginginig niyang tanong. Hindi po ito laro, di ba? Humagulgol si Liwayway. Patawarin mo ako, paulit-ulit niyang sabi. At sa isang kilos na puno ng desperasyon, marahan siyang itinulak nito papasok sa hukay. Bumagsak si Sinag sa malambot na lupa. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit bago pa siya makakilos, nagsimula ng bumuhos ang lupa mula sa itaas. Ate Way, huwag po! Ayoko dito! Tulong! Sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng pagkasindak. Ngunit ang pagbagsak ng lupa ay hindi tumigil. Naramdaman niya ito sa kanyang mga binti, sa kanyang tiyan, sa kanyang dibdib. May tumama sa kanyang mukha. Napapikit siya ng mariin. Ang dilim sa labas ay napalitan ng isang ganap na kadiliman. Ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa kanyang ilong. Sinubukan niyang huminga, ngunit lupa ang kanyang nalalanghap. Ipinipilit niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila kinakain ng lupa. Papa, Mama, tulong! Ang bigat sa kanyang dibdib ay pabigat ng pabigat. Ang hangin ay paubos ng paubos. Ang kanyang mga sigaw ay naging mahinang ungol. At pagkatapos, wala na. Tanging ang nakakabingging katahimikan at ang malamig, madilim na yakap ng lupa. Sa itaas, si Liwayway, na parang wala sa sarili, ay tumigil sa pagpapala. Hindi niya kayang tapusin, hindi niya kayang patagin ang lupa. May maliit na umbok na naiwan. Itinapon niya ang pala at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa hardin ng kamatayan, palayo sa kasalanang habang buhay niyang dadalhin. Ang mga sigaw ni Sinag ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang walang katapusang sumpa. Ama, Eve, Kadiwa. Sa isang maliit na dampa na ilang kilometro ang layo mula sa Hacienda del Sol, si Kadiwa ay nakaupo sa sahig, nakapikit, at malalim na nagmemeditasyon. Tanging ang liwanag ng isang kandila at ang tunog ng mga kuliglig sa labas ang kasama niya. Dito, sa katahimikan, hinahanap niya ang kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, ang kapayapaan ay mailap. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pamilyar na ngiti. Ang ngiti ng kanyang yumaong kapatid na si Annalisa. Ngunit ang nangiti ay mabilis na napalitan ng isang ekspresyon ng matinding takot. Isang boses ang tumawag sa kanyang isipan. Hindi malinaw, ngunit puno ng pakiusap. Kuya, tulungan mo siya. Idinilat ni Kadiwa ang kanyang mga mata. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Isang matinding kaba at pag-aalala
ang biglang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang malakas na tawag. Isang puwersa na humihila sa kanya patungo sa isang direksyon. Ang direksyon ng Hacienda del Sol, ang lugar na matagal na niyang tinalikuran. Mabilis siyang tumayo, isinuot ang kanyang simpleng abito, at kinuha ang kanyang tungkod. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sinunod niya ang hindi maipaliwanag na pintig ng kanyang puso. Naglakad siya sa dilim, ang kanyang mga paa ay mabilis at sigurado, na para bang may isang hindi nakikitang sinulid na gumagabay sa kanya. Pagdating niya sa mataas na pader ng hasyenda, hindi siya nagatubili. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga lihim na daanan noong kabataan niya, nakahanap siya ng paraan upang makapasok. Nasa loob na siya ng hardin. Ang hangin ay tila bumubulong sa kanya. Sinundan niya ang pakiramdam, ang tawag na yon, na nagdala sa kanya sa pinakaliblib na bahagi ng bakuran. Huminto siya. Walang ibang tao. Tanging ang mga puno at ang dilim. Aalis na sana siya. Iniisip na baka guni-guni lang niya ang lahat nang may marinig siya. Isang mahinang-mahinang ungol. Halos hindi marinig. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay sapat na. Tumingin siya sa paligid. Ang tunog ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Lumapit siya sa isang bahagi kung saan ang lupa ay halatang bagong hukay. At doon, narinig niya ulit. Mas malinaw na ngayon. Isang pag-ungol na puno ng hirap. Walang pag-aalinlangan, ibinagsak ni Kadiwa ang kanyang tungkod at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Lupa, mga bato, mga ugat. Hindi niya ininda ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay na nasa ilalim. Pagkatapos ng ilang sandali ng desperadong paghuhukay, naramdaman niya ang isang bagay na malambot. Damit. Itinuloy niya ang paghuhukay hanggang sa makita niya ang isang maliit na katawan. Maingat niyang inangat ang bata mula sa hukay. Walang malay. Ang mukha ay napakaputla sa ilalim ng sinag ng buwan, ngambuan at nababalutan ng putik. Ipinatong niya ang kanyang daliri sa ilalim ng ilong nito. Mayroon pang hininga, mahina, ngunit naroon pa. Isang himala. Dahan-dahan niyang pinunasan ang putik sa mukha ng bata. At habang ginagawa niya iyon, ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha nito. Nakita ni Kadiwa ang hugis ng mga mata, ang hubog ng ilong, ang anyo ng mga labi. Ang kanyang paghinga ay natigil. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang tibok. Nakita niya sa mukha ng bata ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya sa lahat. Ang kanyang kapatid. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Sa likod niya, ang buwan ay nagbigay ng isang maputlang sinag na bumalot sa kanyang katawan. Angelo? Halos pabulong na tanong ng bata. Anghel? Hindi nakapagsalita si Kadiwa. Tinitigan lang niya ang mukha na yon. Isang mukhang minsan niyang pinangakuan na poprotektahan. Sa gitna ng kababalaghan at pagkasindak, isang pangalan ang tanging kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng pagkadiskubre at ng isang nakalimutang pangako. Annalisa? Dala-dala ang munting katawan ni Sinag. Mabilis ngunit maingat na tinahak ni Kadiwa ang madilim na landas palayo sa Hacienda del Sol. Ang bawat yapak niya ay isang pagtakas. Pagtakas mula sa kasamaang naiwan sa hardin at isang pagbabalik sa isang responsibilidad na matagal na niyang tinalikuran. Ang bigat ng bata sa kanyang mga braso ay hindi lamang pisikal. Ito ang bigat ng nakaraan, ng mga pangakong binitiwan, at ng dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat. Ang kanyang dampa ay isang maliit na kubo na nakatago sa gitna ng mga puno. Malayo sa kabihasnan, simple lamang ito, sapat lang para sa isang taong pinili
na talikuran ang mundo. Mayroon itong isang papag, isang maliit na mesa, at mga estante na puno ng mga lumang libro at mga halamang gamot. Dito, dahan-dahan niyang inihiga si Sinag. Nilalagnat ang bata. Ang katawan nito ay mainit na parang nagbabaga at paminsan-minsan ay binabangungot ito. Mga salitang hindi malinaw, mga ungol ng takot. Kumuha si Kadiwa ng malinis na bimpo, isinawsaw sa maligamgam na tubig na may halong mga dahon ng sambong at marahang ipinunas sa noo, mga braso at mga binti ng bata. Habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mukha ni Sinag. Naroon, sa ilalim ng mga gasgas at putik, ang hindi maikakailangang mga guhit ng mukha ni Annalisa. Ang kanyang kapatid. Mama, ungol ni Sinag sa kanyang pagtulog. Ang isang salitang iyon ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong baul sa alaala ni Kadiwa. Bigla, ang amoy ng sambong ay napalitan ng halimuyak ng sampagita at ang maliit na dampa ay naging isang malawak na hardin mula sa nakaraan. Nakatayo sa hardin ang isang batang-batang Diego, ang kanyang tunay na pangalan. Masaya niyang pinupulot ang mga nahulog na bulaklak ng sampagita. Lumapit sa kanya ang isang magandang dalaga, ang kanyang ate Annalisa, na may dalang isang baso ng malamig na tubig. Diego, kapatid ko, sabi nito na may matamis na ngiti. Huwag ka masyadong magbilad sa araw, baka mangitim ka lalo. Ate naman, sagot niya, habang isinasabit ang kwintas ng sampagita sa leeg nito. Para sa'yo ate, ikaw ang reyna ng hardin na ito. Tumawa si Annalisa, isang tawang parang musika. Salamat Diego. Alam mo, ikaw ang paborito kong kasama dito. Huwag mo akong iiwan kahit kailan. Tumango siya. Pangako ate, palagi kitang babantayan. Isang malakas na ubo mula kay Sinag ang nagpabalik kay Kadiwa sa kasalukuyan. Ang masayang alaala ay naglaho at ang natira ay ang mapait na realidad. Ang batang nasa harap niya ay ang anak ng babaeng pinangakuan niya. Isang pangakong matagal na niyang sinira. Habang pinapalitan niya ang bimpo, ang mga mata ni Kadiwa ay napadako sa mga kamay ng bata. Maliliit at maputla, ngunit ang hubog ng mga daliri. May nakita siyang pamilyar dito. Ang hubog ng mga kamay ni Miguel Salcedo. Ang pangalang yon ay nagdala ng isa pang alaala. Isang alaalang hindi masaya, isang alaalang puno ng sigawan at mga basag na pangarap. Nasa loob sila ng opisina ni Miguel, si Diego, na noon ay isang binatang puno ng idealismo, ay galit na nakatayo sa harap ng bayaw. Si Annalisa ay nasa gitna, umiiyak, sinusubukang awatin ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Hindi ko kayang maging bahagi nito, Miguel, sigaw ni Diego habang ibinabato ang isang folder sa mesa. Ang mga materyales na ginagamit mo ay substandard. Niloloko mo ang mga kliyente natin. Isinusugal mo ang pangalan ng pamilya natin para sa mas malaking tubo. Wala kang alam sa negosyo, Diego. Ganting sigaw ni Miguel. Ang mukha ay namumula sa galit. Ito ay realidad. Kung hindi tayo magiging praktikal, lalamunin tayo ng mga kakumpetensya natin. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Para sa kinabukasan ni Annalisa. Para kay ate o para sa sarili mo? Mapait na tanong ni Diego. Ate, hindi mo ba nakikita? Binubulag ka ng pagmamahal mo sa kanya. Diego, tama na. Umiiyak na pakiusap ni Annalisa. Miguel, pakinggan mo naman siya. Ngunit hindi nakinig si Miguel at hindi rin nagpatinag si Diego. Sa araw na yon, sa gitna ng mga sigawan, pinili niya ang kanyang prinsipyo. Tumalikod siya sa yaman, sa negosyo, at sa pamilya. Hindi ko na kayang maging bahagi ng kasinungalingang ito. Iyon ang mga huli niyang salita. Bago siya tuluyang umalis, iniwan ang kanyang umiiyak na kapatid. Hindi na malaya ni Kadiwa
na nakakuyom na pala ang kanyang mga palad. Ang init ng galit na matagal na niyang ibinaon ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Ngunit nang tiningnan niya muli si Sinag, ang galit ay napalitan ng awa at pagsisisi. Iniwan niya ang kanyang kapatid. At ngayon, ang anak nito ay muntik nang mamatay sa kamay ng mga taong dapat sana'y nag-aalaga rito. Ito na marahil ang parusa niya at ito na rin ang kanyang pagkakataon para bumawi. Kinabukasan, dahan-dahang idinilat ni Sinag ang kanyang mga mata. Wala na ang lagnat. Ang una niyang nakita ay ang kisameng gawa sa nipa. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakasuot ng abito, nakatalikod, at naghahalo ng isang bagay sa isang mangkok. Nasaan po ako? Mahinang tanong ni Sinag. Lumingon si Kadiwa. Isang mahinahong namungiti ang sumilay sa kanyang mukha. Gising ka na pala, bata. Nasa ligtas kang lugar. Umupo si Sinag. Ramdam pa rin ang sakit sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Sino po kayo? Lumapit si Kadiwa. Dala ang mangkok ng mainit na sabaw. Umupo siya sa gilid ng papag. Hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin ang buong katotohanan. Ang bata ay masyado pang mahina para sa isang revelation. Ngumiti lang siya. Isang nangiting puno ng kahulugan, ng lungkot, at ng isang bagong determinasyon. Ako ay isang matandang kaibigan ng iyong ina. Habang sinusubuan niya ang bata, ang tingin ni Kadiwa ay napadako sa isang lumang dyaryo na ginawa niyang sapin sa mesa. Isang pamilyar na mukha ang nasa front page, ang mukha ni Miguel Salcedo. At sa ilalim nito, ang headline na tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na galit. Anak ng milyonaryong si Miguel Salcedo, nawawala, kidnapping, tinitingnang motibo. Napatigil siya sa pagsubo. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa dyaryo. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ito simpleng pagtatangka sa buhay ng bata. May isang masalimuot at masamang dula-dulaan na nangyayari sa loob ng Hacienda del Sol. At ang pamangkin niya ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang unang naramdaman ni Miguel, pagbaba niya sa eroplano, ay hindi ang nakasanayang init ng Pilipinas, kundi isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Sinalubong siya sa airport ng kanyang personal na security. Ang mga mukha nito ay seryoso at hindi mababakasan ng anumang emosyon na lalo lamang nagpatindi sa kanyang kaba. Ngunit ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa ay ang balitang ibinulong sa kanya. Sir, si Sinag po. Nawawala. Ang biyahe mula airport patungong Hacienda del Sol ang pinakamahaba at pinakamabagal na biyahe sa buong buhay ni Miguel. Ang bawat segundong pag-usad ng sasakyan sa trapiko ay tila isang pagpapahirap. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak. Ang ngiti nito, ang mga yakap nito. Pagdating ng sasakyan sa gate ng mansyon, hindi na niya hinintay na pagbuksan pa siya. Mabilis siyang bumaba at halos takbuhin ang malawak na driveway. Sinalubong siya sa pinto ng isang Mara na tila wala sa sarili. Ang kanyang laging perpektong ayos na buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay namumumugto at pula sa kaiiyak at ang kanyang mamahaling bestida ay lukot. Miguel! Humagulgol ito at yumakap sa kanya ng mahigpit. Miguel, ang anak natin. Ang anak natin kinuha nila. Isang yakap na puno ng desperation. Isang pag-iyak na kayang pumiga sa puso ng sinumang makarinig. Niyakap niya ito pabalik. Sinusubukang maging malakas para sa kanilang dalawa. Kahit sa loob niya ay durog na rin siya. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya. Ang boses ay garagal. Sa loob ng sala, kung saan naroon na ang ilang pulis, ikinuwento ni Mara ang lahat sa gitna ng kanyang mga hikbi. Isang perpektong kwento, isang kwentong pinagpraktisan at kinabisado. Gabi noon,
Nakarinig ako ng ingay mula sa silid ni Sinag, panimula niya, habang pinupunasan ang mga pekeng luha. Pagpunta ko, wala na siya. Bukas ang bintana. May iniwan silang sulat sa kama. Inabot niya ang isang piraso ng papel sa hepe ng pulisya, na siya namang nagpakita nito kay Miguel. Nakasulat dito sa ginupit-gupit na letra mula sa dyaryo, "Ang anak mo ay nasa amin. Huwag kang tatawag ng pulis. Hintayin ang tawag namin para sa ransom." Tumawag sila, Miguel. Pagpapatuloy ni Mara, ang boses ay nanginginig. Isang boses na parang makina. Sinabi nila ang halaga, 5 milyong piso. Ibinaba ko ang telepono para kumuha ng panulat. Pero pagbalik ko, wala na. Hindi na sila tumawag ulit. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Miguel. Kasalanan niya ito. Kung hindi lang sana siya umalis, kung nandito lang sana siya para protektahan ang kanyang anak. Nasaan si Liwayway? Tanong ni Miguel. Hinahanap ang isa pang pamilyar na mukha. Lumabas mula sa kusina si Liwayway. Ang mga mata ay nakatungo sa sahig. Namumutla ito at tila mas payat kaysa dati. "Sir Miguel," mahina niyang bati. "Anong nakita mo? Anong narinig mo?" Desperadong tanong ni Miguel. Umiling lang si Liwayway, hindi makatingin ng diretso. Wala po, sir. Mahimbing po ang tulog ko. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po nabantayan si Sinag..." At pagkatapos ay napahagulgol na rin ito, isang pag-iyak na puno ng tunay na sakit at kasalanan. Para kay Miguel, iyon ay pag-iyak ng isang taong nabigo sa kanyang tungkulin. Buong araw, ang Hacienda del Sol ay naging sentro ng investigasyon. Ngunit walang bakas, walang fingerprints. Tila mga multo ang mga kumuha kay Sinag. Ang tanging naroon ay ang kwento ni Mara at ang pagsisisi ni Liwayway. At para kay Miguel, iyon ay sapat na. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga pulis, ang mansyon ay nabalot ng isang nakabibingbinging katahimikan. Hindi makatulog si Miguel. Naglakad siyang mag-isa papunta sa silid ni Sinag. Ang lahat ay nasa ayos, maliban sa kama na bahagyang magulo. Ang amoy ng kanyang anak ay naroon pa rin. Dinampot niya ang isang maliit na robot. Mula sa sahig, ang pasalubong na hindi na niya naibigay. Umupo siya sa kama, niyakap ang laruan. At doon, sa kalagitnaan ng dilim at pag-iisa, ang pinipigilan niyang mga luha ay bumuhos. Umiyak siya na parang isang bata. Isang pag-iyak na puno ng pangungulila, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Pumasok si Mara sa silid at umupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang likod. "Miguel, kailangan nating maging matatag," sabi nito sa mahinahong boses. "Mahahanap din natin siya. Babalik din si Sinag sa atin. Paano kung hindi na, Mara? Paano kung..." Hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. "Shh!" sabi ni Mara habang niyayakap siya. "Nandito ako. Tayong dalawa ang magkasama ngayon. Kailangan nating magtulungan para malagpasan ito." Sa mga sandaling iyon ng matinding kahinaan, ang mga salita at yakap ni Mara ay naging isang kanlungan para kay Miguel. Isang pekeng kanlungan. Hindi niya nakita ang panandaliang pagngisi sa mga labi nito habang nakayakap ito sa kanya. Kinabukasan, sinubukan ni Miguel na ibaling ang kanyang isip sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga gamit ni Sinag. Inililigpit niya ang mga damit sa aparador nang may mapansin siyang isang bagay sa ilalim ng kama ni Liwayway, na ang silid ay katabi lamang ng kay Sinag. Isang piraso ng tela. Kinuha niya ito. Isang pamilyar na tela. Ito ay kapiraso ng laylayan ng paboritong pantulog ni Sinag. Isang lumang t-shirt na may butas-butas na pero ayaw pa ring itapon ng bata. At ang tela ay may mga mantsa. Mantsa ng putik. Nangunot ang kanyang noo. Paanong napunta ito rito? Binalikan niya ang sinabi ni Mara. Kinuha si Sinag mula sa bintana ng kanyang silid.
Walang nabanggit na dumaan ito sa silid ng katulong. Walang nabanggit na putik. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi magkatugma. Isang maliit na detalye sa isang perpektong kwento. Itinago niya ang piraso ng tela sa kanyang bulsa. Hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam niyang ito ay isang bagay na hindi niya dapat basta-basta isawalang bahala. Lumipas ang mga araw na tila mga multo sa loob ng Hacienda del Sol. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng alaala ni Sinag, ngunit ang katawan nito ay wala. Ang pag-iyak ni Mara ay unti-unting humina, napalitan ng isang mapagkalingang pag-aalaga kay Miguel. Hinahandaan siya nito ng pagkain, inaayos ang kanyang mga damit, at gabi-gabi ay binabantayan ang kanyang pagtulog. Ngunit para kay Miguel, ang mga kilos na ito ay may dalang kakaibang lamig. Ang piraso ng tela na may putik ay nakatago sa ilalim ng kanyang mga medyas sa aparador. Sa bawat pagbukas niya nito, tila isang tinik na tumutusok sa kanyang isipan. Isang umaga, habang nagkakape sila sa veranda, sinubukan niyang buksan ang usapan. Ipinakita niya ang tela kay Mara na para bang nagkataon lang niya itong nakita. "Mahal, tingnan mo ito," sabi niya sa pinakakalmadong boses na kaya niya. "Natagpuan ko ito sa sahig malapit sa silid ni Liwayway. Hindi ba't ito yung paboritong pantulog ni Sinag?" Tiningnan ito ni Mara ng panandalian. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit bago niya ito binalik sa dati. Kinuha niya ang tela, sinuri ito, at pagkatapos ay ibinalik kay Miguel na may kasamang isang buntong hininga. "Miguel, mahal," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-unawa. "Alam kong hinahanap mo ang kahit anong bagay na makakapitan, pero isa lang niyang lumang basahan. Marahil ay ginamit ni Liwayway na pamunas ng sapatos niya. Huwag mo nang isipin yan. Masasaktan ka lang." Ang paliwanag ay mabilis. Masyadong mabilis at masyadong madali. Alam ni Miguel ang itsura ng paboritong damit ng kanyang anak. Hindi iyon isang simpleng basahan. Ngunit tumango na lang siya, nagpapanggap na kumbinsido. Itinago niya ang tela, ngunit sa pagkakataong ito, itinago na rin niya ang lumalaking pagdududa sa kanyang puso. Nang hapong iyon, habang si Mara ay nagpapahinga sa kanilang silid, pumunta si Miguel sa kanyang opisina at isinara ang pinto. May isang bagay na bumabagabag sa kanya mula pa noong una, ang security system. Imposibleng walang nakunan ang mga kamera. Tinawagan niya si Mang Nestor, ang pinuno ng kanyang security team. "Nestor, kailangan kong malaman." Diretsong tanong ni Miguel. "Ano ang eksaktong status ng CCTV system natin noong gabi na nawala si Sinag?" Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. "Sir Miguel, yun na nga po ang isa sa mga ipinagtataka namin. Dapat po sana ay may gagawin kaming system upgrade at maintenance nung araw bago kayo umalis." "Dapat? Anong nangyari?" tanong ni Miguel. Nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Tumawag po si Senyora Mara, sir. Sinabi po niya na ipostpone na lang daw muna ang maintenance. Ayaw daw po niya ng mga hindi kilalang tekniko na paikot-ikot sa mansyon habang wala kayo, para daw po sa seguridad. Kaya po ang buong sistema ay pansamantalang naka-offline para sana sa upgrade na hindi natuloy." Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Miguel. Isang koinsidensya. Masyadong perpektong koinsidensya. Si Mara mismo ang nag-utos na patayin ang mga mata ng kanilang tahanan bago pa man mangyari ang krimen. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa bintana ng kanyang opisina. Tanaw mula roon ang hardin. At sa gitna ng hardin, nakita niya si Liwayway. Akala siguro nito ay walang nakakakita. Nakaluhod ito sa tabi ng maliit na halaman ng sampagwita, ang halaman ni Annalisa, ang paboritong lugar ni Sinag. Nakita ni Miguel ang pag-alog ng mga balikat nito. Umiiyak ito.
Hindi isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang pag-iyak na puno ng pagdurusa na para bang may isang napakabigat na krus na kanyang pinapasan. Hinahaplos nito ang mga bulaklak, bumubulong ng mga salitang hindi marinig ni Miguel, ngunit nababasa niya sa itsura nito ang pagsusumamo at paghingi ng tawad. Hindi ito ang kilos ng isang katulong na nagluluksa lamang. Ito ang kilos ng isang taong may alam. Isang taong nasusunog sa apoy ng isang madilim na sikreto. Ang tela, ang security system, ang pag-iyak ni Liwayway. 3 piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo, ngunit ang lahat ay tumuturo sa isang direksyon na kinatatakutan niyang tingnan. Hindi na niya kayang magtiwala sa mga pulis. Hindi na niya kayang magtiwala sa mga kwentong naririnig niya sa loob ng sarili niyang pamamahay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na para lamang sa mga pinakadesperadong sitwasyon. "Javier," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Si Miguel ito." "Miguel, napatawag ka," sagot ng isang magaspang ngunit kalmadong boses. "Akala ko ay nagbabakasyon ka na sa propesyon nating ito." "Kailangan ko ng tulong mo, Javier. Isang bagay na hindi para sa publiko. Off the books," sabi ni Miguel, habang nakatingin pa rin kay Liwayway sa hardin. "Ano ang kailangan mo?" "Ang anak ko, si Sinag, nawawala. Ang opisyal na kwento ay kidnapping." Paliwanag ni Miguel, ang bawat salita ay mabigat. "Gusto kong imbestigahan mo ang lahat. Magsimula ka sa mga tao sa loob ng bahay ko. At Javier, may isa pa akong pabor. I-check mo lahat ng phone records sa landline ng hasyenda nung gabing iyon. Gusto kong malaman kung totoo ngang may tumawag para humingi ng ransom. Ibigay mo sa akin ang petsa at oras. Makakakuha ako ng sagot sa loob ng ilang araw." Sagot ng pribadong investigador. Makalipas ang 2 araw ng paghihintay na tila isang impyerno, tumunog ang personal na telepono ni Miguel, isang numero na hindi nakarehistro. "Si Javier." "Miguel," sabi nito, walang paligoy-ligoy. "Anong nalaman mo?" Narinig ni Miguel ang isang buntong hininga sa kabilang linya. "Miguel, nakuha ko na ang report mula sa telecom company. Sinuyod ko ang lahat ng incoming calls sa landline ninyo sa loob ng 24 na oras mula sa gabing sinabi mo. Nagkaroon ng isang nakakabinging katahimikan. Walang anumang tawag na pumasok mula sa hindi rehistradong numero noong gabing iyon." Sabi ni Javier, ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng mundo ni Miguel. Wala. Ang tawag para sa ransom. Hindi kailanman nangyari. Sa mga nagdaang araw, si Mara ay parang isang reyna na naghahari sa kanyang perpektong kaharian. Si Miguel ay nasa kanyang mga palad, isang lalaking wasak na madaling manipulahin, umaasa sa kanyang bawat salita at yakap. Ang anino ni Annalisa at ang buhay na paalala nito, si Sinag, ay nabura na. Sa wakas, siya na ang nag-iisang araw sa kalangitan ng Hacienda del Sol. Ngunit kahit ang pinakamatagumpay na reyna ay may mga kinatatakutan. At ang kinatatakutan ni Mara ay ang pagbabalik ng mga multo mula sa nakaraan. Ang lahat ay nagsimula sa mga bangungot. Gabi-gabi, sa kanyang pagtulog sa tabi ni Miguel, dinadalaw siya ng parehong panaginip. Nasa gitna siya ng madilim na hardin, nakatayo sa harap ng isang umbok ng lupa. Dahan-dahan, may isang maliit na kamay na lumalabas mula sa lupa, puno ng putik na sinusubukang abutin siya. At pagkatapos ay ang mukha ni Sinag. Ang mga mata nito ay walang buhay, bumubulong ng isang salita ng paulit-ulit. Bakit? Nagigising siyang humihingal. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang puso niya ay kumakaripas ng takbo. Tinitingnan niya ang natutulog na si Miguel sa kanyang tabi at pagkatapos ay pinipilit ang sarili na huminahon. Panaginip lang iyon. Isang masamang panaginip. Patay na ang bata.
Imposibleng bumalik pa ito. Ngunit ang takot ay hindi lamang sa kanyang pagtulog. Nagsimula niyang mapansin ang mga pagbabago kay Miguel. Ang dating wasak na lalaki ay mayroon ng bagong talim sa kanyang mga mata. Mas madalas na itong tahimik, nagmamasid. Ang mga tanong nito ay tila simple sa unang dinig, ngunit may mga nakatagong kahulugan. Ang tanong tungkol sa tela. Sa CCTV, mga tanong na nagpapakita na ang utak nito ay nagsisimula ng magtrabaho muli. Ang kanyang perpektong dula ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi rehistrado. Noong una ay hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ito sa pagring. Sa inis, sinagot niya ito. "Hello?" Mataray niyang sabi. "Senyora Mara, magandang hapon po," sabi ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang pamilyar na boses. "Sino to?" Tanong niya, habang sinusubukang alalahanin kung saan niya narinig ang boses na yon. "Naku, senyora, nakalimutan niyo na po ba ako agad? Si Mang Cardo po ito. Ang dati ninyong hardinero," sabi ng lalaki, may halong panunokso sa tono. "Yung bigla niyo na lang sinisante isang linggo na ang nakalipas," nanigas si Mara. Si Mang Cardo, ang matandang hardinero na pinaalis niya dahil hindi na niya kailangan ang serbisyo nito, isang dahilan para mabawasan ang mga posibleng testigo. "Anong kailangan mo?" Malamig niyang tanong, habang dahan-dahang naglalakad papunta sa isang lugar na mas pribado. "Wala naman po, senyora. Gusto ko lang pong kumustahin kayo. At si Sir Sinag po, kumusta na? Nabalitaan ko po kasi sa TV, nawawala daw. Nakakalungkot naman," sabi nito. "Kung wala kang importanteng sasabihin, ibababa ko na ito." "Teka lang po, senyora. May importante po akong sasabihin," mabilis na sabi ni Mang Cardo. "Kasi po, naalala ko lang, yung gabi bago ako umalis, 10 oras na po ng gabi. Nagbalik po ako sa hasyenda kasi naiwan ko po yung salamin ko sa tool shed. At habang pabalik po ako, may nakita po akong isang bagay na kakaiba. Doon sa may lumang pader na bato, ang bawat salita ay parang yelo na gumapang sa gulugod ni Mara. Ang lumang pader na bato, iyon ang lugar." "Ano ang nakita mo?" tanong niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. "Nakita ko po si Liwayway na may hawak na pala at parang may tinatabunan po siya," diretsong sabi ni Mang Cardo. "Nung una po, inisip ko na baka patay na aso lang. Pero nung nabalitaan ko po yung tungkol kay Sir Sinag, parang nag-iba po ang itsura ng mga bagay-bagay. Di po ba, senyora?" Napahigpit ang hawak ni Mara sa telepono. Muntik na niya itong mabitawan. "Magkano?" tanong niya. Alam na kung saan patungo ang usapang ito. Isang mahinang tawa ang narinig niya. "Matalino talaga kayo, senyora. Hindi naman po malaki. 100,000 lang po. Para po sa aking pananahimik at para po sa paglimot sa aking nakita." "Tumawag ka ulit bukas," sabi ni Mara, at biglang ibinaba ang telepono. Napahawak siya sa dibdib. Ang paghinga niya ay mabilis at mababaw. Isang testigo, isang asungot na hindi niya inasahan. Ngunit ang mas malaking problema ay hindi ang hardinero. Madaling bayaran ang pananahimik nito. Ang tunay na problema ay si Liwayway. Ang matapat na alila. Ang babaeng umiiyak sa hardin. Ang babaeng alam ang buong katotohanan. Isang mahinang kawing, isang bombang kahit anong oras ay maaaring sumabog. Habang nabubuhay si Liwayway, ang sikreto niya ay hindi kailanman magiging ligtas. Kailangan niyang mawala. Kinagabihan, pinuntahan niya si Liwayway sa kusina. Nag-iisa ito, naghuhugas ng mga plato. Ang itsura nito ay parang isang kaluluwang pagod na. "Liwayway," tawag ni Mara. Nagulat si Liwayway at lumingon.
Ang mga mata ay puno ng takot. Sa senyora, may napansin akong kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw, sabi ni Mara, dahan-dahang lumalapit na parang isang ahas. Parang binabagabag ka ng konsensya mo. Baka dahil hindi mo tinapos ng maayos ang trabaho mo? Nagsimulang manginig si Liwayway. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, senyora. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Mara at hinablot ang braso nito ng mahigpit. Nakikita ko sa mga mata mo ang pagsisisi, ang takot. Baka isang araw hindi mo nakayanin at magsumbong ka kay Miguel at hindi ako makakapayag na mangyari yon. Wala po akong sasabihin kahit kanino. Pangako po. Umiiyak na, sabi ni Liwayway. Ang mga pangako ay para sa mga taong may isang salita. At ikaw, isa ka lang hamak na utusan na hindi marunong sumunod sa utos. Binitawan niya ang braso nito ng marahas. Isang pagkakamali, ang pagkatiwalaan ka. Isang pagkakamali na dapat kong itama. Ang banta sa mga mata ni Mara ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa pera o pananakot sa pamilya. Ito ay tungkol na sa kanyang buhay. Nakita ni Liwayway sa mga mata ng amo ang isang desisyon. Isang desisyon na tapusin na ang lahat. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay tahimik, si Liwayway, dala ng purong takot para sa kanyang buhay, ay nag-impake ng ilang damit sa isang maliit na bag. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa halimaw na nagngangalang Marah del Mundo. Bago siya umalis, kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Nanginginig ang kamay. Isinulat niya ang lahat. Ang utos, ang hukay, ang pagsisisi, isang sulat ng katotohanan para kay Miguel. Dahan-dahan niyang ipinasok ang sulat sa ilalim ng pinto ng opisina ni Miguel. Ito na ang kanyang huling pag-asa. At pagkatapos, sa dilim ng gabi, tumakas siya mula sa Hacienda del Sol. Dala-dala ang isang basag na konsensya at isang munting pag-asa na ang katotohanan ay mahahanap pa rin ang daan nito palabas sa liwanag. Ngunit pagkaalis niya, isa pang anino ang lumabas mula sa isang madilim na sulok. Si Mara, hindi siya natutulog. Nagmamasid siya. Nakita niya ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng opisina. Kinuha niya ang sulat na nasa ilalim. Binuksan. At habang binabasa niya ang bawat salitang isinulat ni Liwayway, isang ngasang ngiti, isang napakalamig, at napakasamang namang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sulat na dapat sanang maging katapusan niya ay hawak na niya ngayon. At sa kanyang isipan, isang bago at mas masamang plano ang nabubuo na. Ang takbo ni Liwayway sa dilim ay isang takbo para sa kanyang buhay. Walang lingon-likod. Ang tanging naririnig niya ay ang kalabog ng kanyang dibdib at ang sit-sit ng mga kuliglig sa damuhan. Ang bawat anino ng puno ay tila isang kamay ni Mara na handang dumakip sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi siya maaaring umuwi sa probinsya. Ang pamilya niya ang magiging kabayaran. Ang tanging pumasok sa kanyang isipan ay isang lugar kung saan hindi siya hahanapin ng demonyo, isang lugar na banal. Ang lumang templo ng mga monghe na nasa paanan ng bundok, ilang kilometro mula sa hasyenda. Isang lugar na kinukwentuhan ng mga matatanda bilang isang kanlungan, dala ng pagod, takot, at isang munting pag-asa. Narating niya ang tarangkahan ng templo. Tahimik ang paligid. Kumatok siya ng buong lakas. Ang mga kamao ay nanginginig. Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Sigaw niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ilang sandali pa, isang maliit na bintana sa pinto ang bumukas. Isang monghe na may mahabang balbas at malumanay na mga mata ang sumilip. Si Kadiwa. Anong kailangan mo, Hija? Tanong nito. Kailangan ko po ng tulong. May humahabol po sa akin.
Kailangan ko pong magtago. Pinagmasdan siya ni Kadiwa. At sa likod ng monghe sa liwanag ng isang gasera sa loob, isang maliit na anino ang gumalaw. Isang bata. Ate Wei? Ang boses na yon. Ang boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Sumilip ang bata sa likod ng monghe. Ang kanyang buhok ay mas maikli at mas payat ito. Ngunit walang duda. Sinay, sinag! Bulong niya, hindi makapaniwala. At pagkatapos ay sumigaw siya. Sinag! Nang buksan ni Kadiwa ang pinto, sumugod si Liwayway sa loob at napaluhod sa harap ng bata. Niyakap niya ito nang napakahigpit na tila natatakot siyang isa lamang itong panaginip na kapag kumurap siya ay maglalaho. Buhay ka! Buhay ka, sinag! Hagulgol niya habang hinahalikan ng buhok at pisngi ng bata. Salamat sa Diyos. Salamat. Nagulat si Sinag sa biglaang pagyakap, ngunit nang maramdaman niya ang pamilyar na amoy at init ng kanyang Ate Wei, ang nag-iisang taong naging mabuti sa kanya sa mga huling araw sa mansyon, niyakap niya ito pabalik. Opo, Ate Wei. Sabi po ni Kadiwa, ligtas na ako dito. Tumingala si Liwayway kay Kadiwa. Ang kanyang mga mata ay isang magkahalong tanong at pasasalamat. Ngumiti lamang ang monghe. Ang tadhana ay may sariling paraan ng paghilom ng mga sugat. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng maliit na dampa, sa piling ng batang akala niya'y pinatay niya at ng isang misteryosong monghe, naramdaman ni Liwayway ang unang patak ng pag-asa. Marahil, may paraan pa para itama ang lahat. Piyov, Miguel hindi mapakali si Miguel. Ang mga salita ni Javier ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Walang tawag para sa ransom. Isang kasinungalingan. Ang buong kwento ay isang malaking kasinungalingan. Sino? Sino ang may kakayahang gawin ito? Ang kanyang pag-iisip ay naputol nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mara. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang katawan ay nanginginig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lukot na piraso ng papel. Miguel, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng panginginig. Miguel, si Liwayway. Umalis na siya. Tumayo si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Nag-iwan siya ng sulat, sabi ni Mara, at iniabot ang papel. Natagpuan ko ito sa ilalim ng pinto mo kaninang umaga. Miguel, hindi ko kayang basahin ulit. Basahin mo. Kinuha ni Miguel ang sulat. Ang sulat kamay ay nanginginig, pero kilala niya ito. Sulat kamay ni Liwayway. Nagsimula siyang magbasa. Sir Miguel, patawarin niyo po ako sa lahat. Sana po balang araw ay maintindihan niyo. Hindi ko na po kaya ang konsensya ko. Naggipit po ako. Malaki ang utang ng pamilya ko sa probinsya. May sakit po ang nanay ko. Kinailangan ko po ng malaking pera. Huminto si Miguel. Tumingin siya kay Mara na lalo pang humagulgol. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang bawat sumunod na salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. May mga kumausap po sa akin, isang sindikato. Alam po nilang mayaman kayo. Binigyan po nila ako ng malaking halaga. Kapalit po ni Sir Sinag. Ako po ang nagbukas ng bintana. Ako po ang nagbigay sa kanila ng anak ninyo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po kayang mabuhay dala-dala ang kasalanang ito. Binitawan ni Miguel ang sulat na para bang ito ay nag-aapoy. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang piraso ng tela, ang pag-iyak sa hardin, ang pag-iwas ng tingin. Ang lahat ng binhi ng pagdududa na itinanim sa kanyang isipan ay biglang namulaklak, ngunit hindi sa direksyong inaasahan niya. Ang lahat ng ito ay tumuturo ngayon kay Liwayway. Si Liwayway, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng itinuring na niyang bahagi ng pamilya.
Ang babaeng ipinagbili ang kanyang anak. Isang matinding galit. Isang galit na mas matindi pa sa kanyang pagluluksa ang umakyat sa kanyang sistema. Isang pagtataksil. Ito ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Ang hayop na yon, nanggigigil niyang sabi habang sinusuntok ang kanyang mesa. Miguel, anong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Mara na ngayon ay nakayakap na sa kanyang braso. Ang anak natin. Ipinagbili niya ang anak natin. Ang galit ni Miguel ay hinaluan ng isang bagong determinasyon. Ang sulat na ito, isang suicide note na walang katawan, ay nangangahulugang buhay pa si Liwayway. At kung buhay pa si Liwayway, may pagkakataon pa siyang mahanap si Sinag. Biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Si Javier. Miguel, may update ako. Sabi ng investigador sa kabilang linya. May isa sa mga tauhan ko na nagtanong-tanong sa mga magsasaka malapit sa inyo. May nakakita raw sa isang babae na tumutugma sa deskripsyon ni Liwayway. Naglalakad mag-isa kagabi, papunta sa direksyon ng lumang templo sa paanan ng bundok. Ang templo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isipan ni Miguel. Bumubuo ng isang malinaw at nakakakilabot na larawan. Ang sindikato. Ang pagtataksil ni Liwayway. Ang pagtatago sa isang liblib na lugar. Ang monghe na naroon ay marahil kasabwat niya. Miguel, sino yon? Tanong ni Mara na narinig ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi niya ito sinagot. Kinuha niya ang telepono at nagdial ng isa pang numero. Ang numero ng hepe ng pulisya. Chief, sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Alam ko na kung nasaan ang babaeng kumuha sa anak ko. Si Liwayway Reyes. Nagtatago siya sa lumang templo ng mga monghe sa paanan ng bundok Makiling. May kasama siyang kasabwat, isang monghe. Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ipadala mo ang mga tauhan mo. Hulihin niyo sila. Utos ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngayon din, ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Mara na nakatingin sa kanya na may halong takot at paghanga. Mahahanap natin siya. Mahal, sabi niya habang hinahawakan ang pisngi nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tatapusin na natin to. Sa yakap na yon, hindi nakita ni Miguel ang mga mata ni Mara. Hindi niya nakita ang paglaho ng mga pekeng luha. Hindi niya nakita ang paglitaw ng isang malamig, kalkulado, at matagumpay na kislap sa mga ito. Ang kanyang perpektong plano ay gumagana ng mas mahusay pa kaysa sa inaasahan niya. Ang bayani ay naging kontrabida. Ang katotohanan ay naging kasinungalingan. At ang lahat ng pag-asa para kay Sinag at sa mga taong nagmamahal dito ay paparating na sa isang marahas na katapusan. Sa labas, ang sirena ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimula ng marinig sa di kalayuan. Papalapit ng papalapit sa isang kanlungan ng pag-asa, handa na itong wasakin. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Miguel patungo sa templo ay tila isang milya ng apoy sa kanyang kalooban. Ang galit niya ay isang nagbabagang bakal. Ang imahe ni Liwayway, ang taksil, ang demonyong nagkubli sa anyo ng isang maamong tupa, ang tanging nasa isip niya. Paano niya nagawa ito? Paano? Nang malapit na sila, ang mga sirena ng pulis sa kanyang likuran ay nagsimula ng umalingaw-ngaw. Handa na sila. Handa na siyang harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi rehistradong numero. Inisip niyang huwag na itong sagutin. Ngunit may isang bagay na nagudyok sa kanya. Sinagot niya ito nang may pagkayamot. Sino to? Sigaw niya. Isang kalmado, malalim, at pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng halos 10 taon. Miguel. Natigilan si Miguel. Ang kanyang galit
ay biglang naputol. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang boses na yon, sino to? Ulit niya. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mahina na at puno ng pag-aalinlangan. Hindi mo na ba nakikilala ang boses ko, bayaw? Bayaw. Isang salita. Isang salita ang gumuho sa pader ng galit na itinayo niya sa kanyang puso. Tanging isang tao lang ang tumatawag sa kanya niyan. Diego? Bulong niya, hindi makapaniwala. Nandito ako sa templo. Pagpapatuloy ng boses. Kasama ko ang pamangkin ko. Bago mo ipasugod ang iyong mga pulis, gusto kong gawin mo ang isang bagay. Pumunta ka rito. Mag-isa. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mong naniniwala kang kaya kong kidnapin ang sarili kong pamangkin. Pamangkin. Ang salita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Napatingin siya sa unahan. Ang mga ilaw ng templo ay tanaw na niya. Ang pundasyon ng kanyang galit, ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya, ay gumuho sa isang iglap. Mabilis niyang kinuha ang radyo ng sasakyan. Chief, huwag kayong gagalaw. I repeat, stand down. Hintayin niyo ang utos ko. Huminto ang sasakyan ni Miguel sa tapat ng tarangkahan ng templo. Ang mga pulis ay nanatili sa kanilang mga sasakyan, naguguluhan. Mag-isang bumaba si Miguel. Ang kanyang mga binti ay tila nanlalambot. Pagpasok niya sa maliit na bakuran, naroon sila. Isang matandang monghe na may balbas at malumanay na mga mata, si Diego. Isang babaeng nakaluhod sa sahig, nanginginig sa takot, si Liwayway. At sa likod ni Diego, nakahawak sa laylayan ng abito nito, isang bata, ang kanyang anak. Huminto ang pag-inog ng mundo ni Miguel. Nakikita niya si Sinag. Buhay, humihinga, ang kanyang sinag. Papa? Ang isang salitang yon mula sa bata ay sapat na. Tumakbo si Miguel, walang salita. Tanging mga luhang hindi niya na napigilan. Niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit, na para bang sa pagyakap na yon ay kaya niyang ibalik ang lahat ng nawalang araw. Inamoy niya ang buhok nito, hinalikan ang noo nito. Anak ko, Sinag, patawarin mo si Papa. Humagulgol siya. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig sa bisig ng kanyang maliit na anak. Nang kumalma siya, tumayo siya. Hinarap niya si Diego at pagkatapos ay si Liwayway. Ang kanyang galit ay nawala. Napalitan ng isang malalim at nakakalitong sakit. Anong totoong nangyari? Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Sol ay tahimik at mabigat. Si Sinag ay nasa kandungan ni Miguel, hindi bumibitiw. Si Liwayway at Diego ay nasa likuran, walang nagsasalita. Naghintay si Mara sa sala. Ang kanyang mukha ay inihanda para sa isang eksena ng tagumpay. Inaasahan niyang makita si Miguel na dala ang isang posasang si Liwayway. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho na parang bula. Una niyang nakita si Miguel at pagkatapos, ang batang hawak nito. Buhay. Si Sinag. At sa likod nila, ang multo na dapat sana'y matagal nang nawala. Si Liwayway. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Paanong ipaliwanag mo ito, Mara? Sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Ipaliwanag mo kung bakit ang batang sinabi mong kinidnap ay natagpuan kong buhay, kasama ang babaeng sinabi mong nagbenta sa kanya. Sinubukang bawiin ni Mara ang kanyang pagka-composure. Hindi ko alam. Baka kasabwat sila. Baka tinakasan nila ang sindikato. Huwag kang maniwala sa kanya, Miguel. Sinungaling ang babaeng yan. Itinuro niya si Liwayway. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit at takot. Tama na, Mara, sabi ni Miguel. Hindi. Siya ang may kasalanan. Basahin mo ulit ang sulat niya.
Inamin niya ang lahat. Ang sulat na isinulat ko dahil sa takot. Sa wakas ay nagsalita si Liwayway. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Ang sulat na isinulat ko dahil alam kong papatayin niya ako. Isang kasinungalingan, sigaw ni Mara. Kung ganoon, ano ito? Tanong ni Liwayway. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Liwayway ang isang luma at mumurahing cellphone mula sa kanyang bulsa. May pinindot siya at sa katahimikan ng sala, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Mara. Gusto kong mawala siya. Burahin, entiendes? Dadalhin mo siya sa pinakaliblib na bahagi ng hardin. Maghuhukay ka ng malalim. At doon mo siya patutulugin ng napakahimbing. Ang bawat salita mula sa recording ay isang pako na ipinupukol sa kabaong ni Mara. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong pagkasuklam. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Walang hiya ka, sigaw niya. At sa isang kilos na puno ng kabaliwan, sumugod siya hindi kay Liwayway, kundi kay Sinag. Dapat namatay ka na. Ikaw ang sumpa sa buhay ko. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng bata, isang malakas na braso ang humarang sa kanya. Si Miguel. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinaniwalaan niya, ay isang halimaw. Tapos na, Mara, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Sa hudyat niya, pumasok ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa laba. Kinuha nila si Mara na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga sumpa. Hindi pa tayo tapos, Miguel. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayong lahat. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa ang natira na lang ay ang katahimikan. Ang katahimikan ng katotohanan. Si Sinag ay umiiyak sa takot. Si Liwayway ay napaluhod, humahagulgol sa wakas dahil sa pinaghalong ginhawa at sakit. Si Diego ay tahimik na nakatayo. Isang anino ng nakaraan na nagbalik para itama ang mga pagkakamali. At si Miguel, tiningnan niya ang kanyang anak, ang babaeng nagligtas dito, at ang bayaw na tinalikuran niya. Ang bigat ng kanyang pagkabulag, ng kanyang kamangmangan, at ng kanyang kasalanan ay bumagsak sa kanya ng buong lakas. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig. Sa harap nilang lahat. Patawarin niyo ako. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda del Sol ay nanatiling malaki at marangya, ngunit nagbago na ang hangin sa loob nito. Ang dating malamig at mabigat na kapaligiran na dala ni Mara ay napalitan ng isang bagong katahimikan. Isang katahimikang hindi perpekto. May bahid pa rin ng lungkot, ngunit unti-unti nang nagkakaroon ng init. Napanood ni Sinag sa telebisyon ang paghatol kay Mara. Nakita niya ang dati nitong maganda at palaging nakaayos na mukha. Ngayon, wala na ang kinang sa mga mata nito, napalitan ng isang blangkong galit. Habang buhay na pagkakakulong, sabi ng reporter. Hindi lubos na naiintindihan ni Sinag ang ibig sabihin niyon, pero alam niyang hindi na niya muling makikita ang kanyang tita Mara. At sa kaalamang yon, nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang papa ay nagbago. Hindi na ito palaging abala sa trabaho. Mas madalas na itong nasa bahay. Kinakantahan siya nito bago matulog. Tinutulungan sa kanyang mga takdang aralin. At kung minsan, nakikita niya itong nakaupo lang sa isang sulok, pinagmamasdan siya na para bang isa siyang kayamanan na muntik nang mawala. May mga gabi pa ring nagigising si Sinag mula sa isang masamang panaginip. Ang pakiramdam ng lupa sa kanyang mukha, ang dilim, ang kawalan ng hangin. Ngunit ngayon, sa tuwing sisigaw siya, may isang pamilyar na boses na agad dumarating. Isang mainit na yakap na nagsasabing, "Nandito lang si Papa. Ligtas ka na." Ang dati niyang Ate Way ay hindi na isang ate. Naging Nanay Way na siya. Hindi na ito natutulog sa maliit na silid ng mga katulong. Mayroon na itong sariling silid, katabi ng kwarto ni Sinag.
Hindi na rin ito naglilinis ng buong bahay. Ang tanging tungkulin nito ay alagaan si Sinag at higit sa lahat, maging bahagi ng pamilya. Isang hapon, nakita ni Sinag ang kanyang papa at ang kanyang Tito Diwa. Ang pangalang ipinatawag sa kanya ni Kadiwa, na seryosong nag-uusap sa veranda. Matagal-tagal na rin mula noong unang beses silang nagkaharap muli. Noong una, ramdam ni Sinag ang pader sa pagitan nilang dalawa. Ngayon, ang pader na yon ay unti-unti nang natitibag. Patawarin mo ako, Diego. Narinig ni Sinag na sabi ng kanyang papa. Naging sakim ako. Nabulag ako sa ambisyon. Kung nakinig lang sana ako sa iyo noon, marahil ay buhay pa si Annalisa. Wala nang dapat sisihin, Miguel, sagot ni Tito Diwa habang inilalagay ang kamay sa balikat ng kanyang bayaw. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng batang iyon. Tumingin silang dalawa sa direksyon ni Sinag na nagkukunwaring naglalaro. Ngumiti si Tito Diwa. Isang tunay ng ngiti. Hindi na ang malungkot na ngiti ng isang ermitanyo. Ang hardin ay naging paborito na niyang lugar muli. Isang araw, tinawag siya ni Nanay Way. May dala itong isang maliit na supot. Halika, Sinag. May itatanim tayo, sabi nito. Sa tabi ng lumang halaman ng sampagitan ng kanyang mama Annalisa, gumawa sila ng panibagong hukay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito isang hukay ng takot, kundi isang hukay ng pag-asa. Maingat nilang inilagay ang isang bagong usbong ng sampagwita. Para saan po ito, Nanay Way? Tanong ni Sinag habang dinidiligan ang halaman. Para sa mga bagong simula, sagot nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Para sa mga bagong alaala. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro ang kanyang papa, sa tabi ng kanyang kama, biglang nagsalita si Sinag. Papa? Bakit anak? Galit po ba kayo kay Nanay Way? Natigilan si Miguel. Ibinaba niya ang libro at tiningnan ang anak ng diretso sa mga mata. Hindi anak, hindi ako galit. Sagot niya ng may buong katapatan. Naging biktima lang din siya tulad mo. Kung mayroon man, may malaki akong utang na loob sa kanya. Ako rin po. Sabi ni Sinag, pinatawad ko na po siya. Hindi nakapagsalita si Miguel, ngunit sa kanyang isipan, naunawaan niya na ang pagpapatawad na sinasabi ng anak ay hindi lang para kay Liwayway. Iyon din ay para sa kanya. Ang salitang pinatawad mula sa isang bata ay may dalang bigat at ginhawa na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Papa, may hihilingin po sana ako. Sabi ulit ni Sinag. Ano yon, kampeyon? Kahit ano. Pwede po ba tayong gumawa ng isang bahay? Nangunot ang noo ni Miguel. Bahay. Mas malaki pa dito. Umiling si Sinag. Hindi po. Isang bahay para sa mga batang walang papa at mama. Isang bahay na may malaking hardin na puno ng sampagwita. Para po wala ng batang malulungkot at matatakot. Napatingin si Miguel sa kanyang anak. Sa mga mata nito, wala ng bakas ng takot. Ang nakikita niya ay isang liwanag, isang sinag, na mas maliwanag pa kaysa dati. Ang batang muntik ng lamunin ng dilim ay nag-iisip ngayon kung paano magbibigay ng liwanag sa iba. Isang luha ng pagmamalaki at pagsisisi ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Niyakap niya ang kanyang anak. Oo, anak, bulong niya. Gagawin na natin ang pinakamagandang bahay para sa kanila. Lumipas ang maraming taon. Isang binatang matangkad at makisig ang nakatayo sa harap ng isang bagong tayong gusali. Simple lang ang disenyo nito, ngunit moderno, napapalibutan ng isang malawak at magandang hardin. Sa itaas ng arko sa pasukan, may nakaukit na mga salita sa kahoy. Siya si Sinag, isang bagong graduate ng kursong arkitektura. At ito ang kanyang unang proyekto, ang kanyang thesis, ang kanyang pangarap, ang katuparan ng kanyang pangako. Tumingala siya sa pangalan ng gusali.
Ngumiti siya. Sa wakas, handa na ito. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa bagong pinturang pader ng gusali. Ang hangin ay sariwa. Dala ang halimuyak ng bagong tabas na damo at, higit sa lahat, ang matamis na amoy ng daan-daang bulaklak ng sampagwita na nakatanim sa buong hardin. Nakatayo sa gitna ng entablado si Sinag, hindi na isang batang takot, kundi isang binatang puno ng kumpiyansa at layunin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting polo. Nakatingin sa maliit na grupo ng mga tao na nagtipon para sa simpleng inaugurasyon. Sa unang hilera, nakaupo ang kanyang ama, si Miguel Salcedo. Ang dati nitong buhok na itim ay may mga hibla na ng puti sa gilid. At ang dati nitong mukhang laging seryoso at abala ay mayroon ng mga guhit ng ngiti sa paligid ng kanyang mga mata. Nakatingin ito sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki na hindi kayang itago. Sa tabi ni Miguel ay si Kadiwa o Tito Diego niya. Nakasuot pa rin ito ng simpleng kasuotan, ngunit hindi na ang abito ng isang ermitanyo. Ang kapayapaan sa kanyang muka ay hindi na nagmumula sa pagtalikod sa mundo, kundi sa pagiging bahagi nito muli. At sa pinakagitna, sa pagitan nilang dalawa, nakaupo ang isang babaeng may pilak na sa buhok. Ang kanyang mga kamay ay may edad na, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Liwayway, ang kanyang nanay Wei, ang babaeng naging pundasyon ng kanyang pangalawang buhay. Lumapit si Sinag sa mikropono. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa pangalan na nakaukit sa arko sa kanyang likuran. Ang tahanan ni Liwayway. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming salamat po sa pagdalo sa araw na ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit tahanan ni Liwayway? Sino po ba si Liwayway? Hindi ko po siya tunay na ina. Hindi ko rin po siya kamag-anak sa dugo. Tumingin siya ng diretso kay Liwayway na nagsimula ng mamasa ang mga mata. Pero ang pamilya po ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili. Ito ay tungkol sa isang taong handang isugal ang lahat para sa'yo, kahit wala siyang obligasyon. Ito ay tungkol sa isang taong nagbibigay sa'yo ng liwayway sa gitna ng pinakamadilim mong gabi. Nagpatuloy siya. Ang tahanang ito ay itinayo mula sa isang masakit na karanasan. Isang karanasan na nagturo sa akin na kahit gaano pa kadilim ang isang hukay, palaging may isang sinag ng pag-asa na maaaring tumagos dito. Ang tahanang ito ay para sa mga batang nakaranas ng dilim. Para sa mga batang naghahanap ng liwanag. Dito, sa tahanan ni Liwayway, bawat bata ay pamilya. Bawat bata ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatang magkaroon ng isang ligtas na kanlungan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Sinag sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ang una niyang niyakap ay si Liwayway. Salamat po sa lahat. Nay, bulong niya. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, anak. Humihikbing sagot ni Liwayway. Binigyan mo ng bagong kahulugan ang pangalan ko. Sunod niyang niyakap ang kanyang Tito Diwa. Salamat sa pagiging anghel ko, Tito. Ikaw ang nagbalik sa akin, Sinag. Sagot nito, ipinakita mo sa akin na ang tunay na kabanalan ay wala sa pagtatago, kundi sa pagharap sa mundo ng may pag-ibig. At sa huli, niyakap niya ang kanyang ama. Walang salitang namutawi. Tanging isang mahigpit na yakap sa pagitan ng isang amang nagkamali at ng isang anak na nagpatawad. Isang yakap na naghilom sa lahat ng natitirang sugat. Ilang sandali pa, isang maliit na bus ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto nito at isa-isang bumaba ang mga bata. Ang mga unang residente ng tahanan ni Liwayway. May mga batang mahiyain, may mga batang takot, may mga batang nagtataka.
Ngunit sinalubong sila ni Sinag ng isang nangiti, isang ngiting nag-aanyaya, isang ngiting nagsasabing, "Welcome home." Lumuhod siya para maging kapantay nila. "Hello," sabi niya. "Ako si Kuya Sinag. Halika kayo, laro tayo." At sa hapon na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang hardin ng tahanan ni Liwayway ay napuno ng isang tunog na matagal nang nawala sa buhay ni Sinag. Ang tunog ng mga masasayang tawanan ng mga bata. Pinanood siya ng kanyang tatlong magulang, ang amang nagbigay sa kanya ng buhay, ang tiyuhing nagligtas dito, at ang nanay na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Nakita nila si Sinag, ang kanilang tiyanang, na ngayon ay hindi na lang basta isang sinag. Siya na ngayon ang araw, na nagbibigay ng init at liwanag sa mga batang nangangailangan ng bagong umaga. Ang kwento niya ay nagsimula sa isang hardin ng kamatayan, ngunit dito ito nagtatapos, sa isang hardin ng pag-asa, kung saan ang bawat bulaklak ng sampagwita ay isang simbolo na ang tunay na pag-ibig, sa huli, ay palaging mananaig. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang pinakamalalim na sugat ay may kakayahang maghilom, at ang pinakamatinding kadiliman ay kayang talunin ng isang maliit, ngunit matatag na sinag ng pag-ibig at kabutihan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kwento ni Sinag, ni Liwayway, at ng kanilang pamilya. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, sabihin niyo lang po at sisikapin naming pagbigyan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula sa akin ang inyong lingkod, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.